Sa tingin ninyo, makakayanan bang maglakbay ang isang tao na paralisado ang ibabang bahagi ng katawan? Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa isang pamilyang British na ang anak na babae na paralisado ang ibabang bahagi ng katawan ay labis na nagmamahal sa Pilipinas. Dahil dito, nagpasya ang buong pamilya na maglakbay patungo rito. Ngunit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang ang kanilang anak ay aksidenteng nadapa sa tren at agad itong nakita ng mga Pilipino na nagmadaling ipaalam sa mga kawani. Sinabi nila na ibabahagi nila ang kanilang naranasan na pangangalaga sa Pilipinas sa buong bansa ng England. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Pakinggan natin ang kwentong ito ng sabay-sabay. Ang pag-follow at pag-like ay isang malaking inspirasyon para sa aming kwentong puno ng damdamin. Ako si Lisa Williams. Ako ay isang social worker na nagtatrabaho sa Croydon, isang maliit na bayan sa labas ng London, at nakatira ako kasama ang aking 9 na taong gulang na anak na si May. Iniwan kami ng aking asawang si David, ng 5 taong gulang si May. Bagamat mahirap ang panahong iyon, ang pagiging kasama ni May ang nagbigay sa akin ng lakas para malampasan ito. Mula noon, mag-isa kong pinalaki ang aking anak. Noong panahong iyon, si May ay napakasigla at masayahin. Tuwing umaga, si May ay bumabangon sa kama ng masigla upang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Malinaw pa rin sa aking alaala ang larawan niya na ginagamit ang kanyang maliliit na kamay upang kunin ang kanyang damit, isabit ang kanyang bag at magmadali sa akin sa harap ng pinto na nagsasabing, "Mama, bilis." Malinaw pa rin sa aking alaala ang larawan niya na ginagamit ang kanyang maliliit na kamay upang kunin ang kanyang damit, isabit ang kanyang bag at magmadali sa akin sa harap ng pinto na nagsasabing, "Mama, bilis." Pagkatapos ng klase, madalas siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa palaruan bago umuwi. At pagdating ng hapunan, masaya niyang ikinukuwento sa akin ang lahat ng nangyari sa buong araw. "Mama, nakakuha ako ng 100 sa math ngayong araw. Ngayong araw, naglaro ako ng soccer at nakapuntos ako." Ang mga maliliit na kuwentong iyon ang pinakamalaking kaligayahan na nagpapawi ng aking pagod sa bawat araw. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, isang Martes ng hapon na malakas ang ulan, gumuho ang lahat sa aming buhay. Marso 15 iyon. Kailangan kong mag-overtime sa trabaho, kaya si May ay kailangang umuwi mag-isa mula sa paaralan. Karaniwan, ako ang sumusundo sa kanya. Ngunit noong araw na iyon ay maraming emergency cases, kaya sinabi ko kay May na umuwi mag-isa. Ngayon, kapag iniisip ko iyon, hindi ko alam kung gaano ko pagsisisihan ang desisyong iyon. Ang daan mula sa paaralan patungong bahay ni May ay pamilyar at regular niyang ginagamit. Ito ay isang ligtas na ruta, tumatawid lamang sa isang malaking kalsada. Ngunit noong araw na iyon, malakas ang ulan at mahirap ang visibility. Nang maging berde ang traffic light para sa mga tumatawid, nagsimulang tumawid si May tulad ng dati. Ngunit isang delivery truck ang sumalpok sa aking anak na lumampas sa traffic light. Nang matanggap ko ang tawag mula sa ospital, pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo. "Ang inyong anak ay naaksidente sa sasakyan. Nasa emergency room siya ngayon, bilisan ninyo." Agad na nanghina ang aking mga binti nang marinig ko ang mga salitang iyon at napaupo ako sa sahig. Tinulungan ako ng aking mga kasamahan sa trabaho na makapunta sa ospital. Pagdating sa ospital, isinusugod si May sa operating room na walang malay. Seryoso ang mukha ng doktor at hiniling sa akin na pirmahan ang pahintulot sa operasyon. Buong gabing umiyak ako sa isang upuan sa harap ng operating room, nakatingin lamang sa ilaw mula sa operating room at taimtim na nagdarasal sa Diyos. Basta't gumising lang ang aking anak, basta't mabuhay lang siya, gagawin ko ang lahat. Natapos ang operasyon ng 3 AM. Nang lumabas ang doktor at sinabing hindi na peligroso ang buhay ng aking anak, napaupo ako at umiyak doon. Sa kabutihang palad, gumising si Maya pagkatapos ng 3 araw, ngunit ang unang salita ng aking anak pagkatapos niyang magising ay, "Mama, hindi ko na po nararamdaman ang aking mga binti." Sinuri ng doktor na siya ay paralisado ang ibabang bahagi ng katawan dahil sa malubhang pinsala sa mga ugat ng gulugod sa L2 at L3 na bahagi ng baywang. Sa simula, sinabi nila na maaring bumuti ang kanyang kondisyon kapag humupa ang pamamaga, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo itong lumala. Hindi rin naiintindihan ni May ang sitwasyon sa simula. "Mama, bakit hindi ko po maigalaw ang aking mga binti?" Sa tuwing nagtatanong ang aking anak ng walang muwang, hindi ako makahanap ng sagot.
Ang unang rehabilitation counseling sa isang ospital na kaanib sa NHS ng England ay nakakagulat. Ibinigay sa amin ni Dr. Johnson, isang neurologist mula sa King's College Hospital, ang katotohanan sa isang malamig na boses, malubha ang pinsala sa ugat. Mula sa resulta ng MRI, makikita na ganap na naputol ang spinal cord. Halos imposible ang rehabilitasyon. Malaki ang posibilidad na kailangan niyang mabuhay na may kapansanan habang buhay. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naging blanko ang aking isip. Wala akong maisip. Nakatingin sa akin si May na nakaupo sa tabi ko na may mukhang nagtataka na parang hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy ang doktor sa pagbanggit ng iba't ibang katotohanan nang walang tigil kasama na ang paggamit ng wheelchair, pagbabago ng istruktura ng bahay, mga espesyal na programa sa edukasyon, at mga paraan upang makakuha ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ang kanyang paraan ng pagsasalita na parang kabisado lamang niya ay nagpadama sa akin ng malupit na katotohanan. Mula ngayon, magiging mahirap ang pagpunta sa banyo. Kailangan niyang magsuot ng diaper. Kailangan din mag-install ng rampa at alisin ang mga seals sa bahay. Dapat din isaalang-alang ang paglipat sa isang espesyal na klase. Mula noon, ganap na nagbago ang aming pang-araw-araw na buhay. Ang magandang kulay rosas na silid ni May na nasa ikalawang palapag ay kailangang ilipat sa isang sulok ng sala sa ibaba. Ito ay isang hindi maiiwasang pagpipilian dahil hindi na siya makakaakyat sa hagdan. Kailangan naming mag-install ng mga hawakan sa banyo at alisin ang mga seals sa buong bahay. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking naipong pera sa buong buhay ko para sa gastos sa pagpapaganda ng bahay. Ang wheelchair ng NHS na ibinigay ng social worker ay mas mabigat at mas malaki kaysa sa naisip ko sa simula. Pareho kaming hindi sanay ni May sa paggamit ng wheelchair. Ang unang araw na sumakay si May sa wheelchair papuntang paaralan ay isang araw na hindi ko malilimutan. Naglapitan ang kanyang mga kaibigan na may pagtataka, habang ang guro ay ngumiti ng mapait at sinabing, "Si May, ano?" Sa simula, ang mga bata ay nasasabik sa wheelchair, ngunit nawala ang interes na iyon sa loob lamang ng ilang araw. Sa kabaligtaran, tuwing break time o recess, mas madalas na naiiwang mag-isa si May. Unti-unting nagsimulang maging tahimik si May. Ang larawan niya na dating masayang nagkukuwento na, "Mama, may nangyari sa school ngayong araw," ay tuluyang nawala. Sa halip, madalas siyang nakaupo ng tahimik sa isang sulok ng silid at nakatingin sa labas ng bintana ng walang direksyon. Sa tuwing nagtatanong ako kung ayos lang ba siya, sasagot siya ng, "Ayos lang po," ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Ang kanyang relasyon sa mga kaibigan ay hindi na rin tulad ng dati. Si Emily at Sofia, na matalik na kaibigan ni May, ay sinubukan siyang tulungan sa simula. Tinulungan nila siyang itulak ang wheelchair at sinubukang kumain ng tanghalian ng magkasama, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nagsimulang lumayo. Ang pagiging kasama ni May na hindi makatakbo sa palaruan o makasali sa mga pisikal na aktibidad ay marahil ay isang limitasyon din para sa mga bata. Alam kong walang masamang intensyon ang mga bata, ngunit masakit pa rin. Ganito rin ang sitwasyon sa paaralan. Signang Miller, ang kanyang class teacher, ay napakabait, ngunit sa isang sitwasyon na kailangang alagaan ang 30 estudyante, limitado ang espesyal na pangangalaga kay May. Sa PE class, kailangang umupo si May sa silid-aralan mag-isa at madalas na nakakaligtaan ang mga outdoor activities o field trips. Ipinaliwanag ng paaralan na ito ay para sa seguridad, ngunit sa huli, lalong naging limitado ang pagsasama ni May sa mga aktibidad. Ang larawan ni May sa bahay ay ganap na naiiba rin. Ang mga manika at laruan na dating paborito niya ay hindi na niya pinapansin. Paminsan-minsan, kapag naglalaro siya ng manika, madalas niyang pinapahiga ang manika sa kama at bumubulong na may sakit, hindi makalakad o naglalaro na parang hindi maigalaw ang binti, kailangan pumunta sa ospital. Sa tuwing nakikita ko ang larawang iyon, parang nadudurog ang aking puso. Napakalungkot na kailangan niyang ilabas ang kanyang sariling sitwasyon sa pamamagitan ng paglalaro. Ilang buwan ang lumipas at tuluyang nawala ang ngiti ni May. Ang batang dating tumatawa ng malakas sa maliliit na bagay ay hindi na ngumingiti ngayon. Kahit na may nakakatawang palabas sa TV o magkuwento ako ng nakakatawang bagay, wala siyang reaksyon. Tuwing gabi, madalas siyang nananaginip ng masama at umiiyak. "Mama, sa panaginip, nakakalakad po ako ulit, pero paggising ko, ganito pa rin."
Bakit ako pa po? Ang ibang tao, nagsasama-sama sa pagtakbo. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, umiiyak lamang ako kasama niya. Hindi ko alam kung paano siya aliwin o kung ano ang dapat kong sabihin. Sa trabaho ay mahirap din. Bilang isang social worker na kailangang magbigay ng payo at tulong sa ibang pamilya na nasa problema, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa para sa problema ng sarili kong anak ay napakabigat. Nag-aalala ang aking mga kasamahan sa trabaho, ngunit sa harap nila, kailangan kong magkunwari na ayos lang ako at magpakita ng masayahin. Pagdating sa bahay, nalulunod kami ni Mai sa kawalan ng pag-asa. Inaliw kami ng mga kaibigan na gagaling din sa paglipas ng panahon, ngunit habang lumilipas ang panahon, tila lalong lumalala ang sitwasyon. Ang paghingi ng psychological counseling mula sa NHS ay hindi rin gaanong nakatulong. Sinabi ng counselor na mahalaga ang pagtanggap sa katotohanan at pag-angkop sa bagong buhay. Ngunit ano ang kahulugan ng mga salitang iyon sa isang 9 na taong gulang na bata? Halos hindi nagsasalita si May sa panahon ng counseling. At pagdating sa bahay, lalo siyang naging malungkot. At isang araw, isang gabi, bandang huling bahagi ng Nobyembre noong nakaraang taon, habang nakaupo si May sa wheelchair at nakatingin sa dingding tulad ng dati, naghahanda ako ng hapunan at inaayos ang mga dokumento sa laptop habang bukas ang YouTube. Sa simula, mga English shows, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula nang lumabas ang mga Pinoy funny videos. Sasara ko na sana ito. Ngunit agad kong napansin na nagbago ang ekspresyon ni May. Sa screen, naglalaro ng kung ano ang mga Pinoy comedians at masayang nagtatawanan. Hindi ko naiintindihan ang nilalaman kahit kaunti. Ngunit ang kanilang mga tawa at over-the-top na reaksyon ay kakaiba at nakakatawa. Si May, na hindi naiintindihan ang Filipino kahit kaunti, ay nakatingin sa screen ng hindi kumukurap at pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Unti-unting lumabas ang isang maliit na ngiti sa labi ng aking anak. Kikik, isang mahinang tawa ang lumabas mula sa bibig ni May. Ito ang unang tunay na tawa na narinig ko sa halos 2 taon. Hininto ko ang aking ginagawa at pinigilan ang aking hininga. Pinapanood ang eksena. Si May ay tumatango sa over-the-top na reaksyon ng mga tao sa screen at tumatawa kasama sila. Kahit na hindi niya naiintindihan ang kanilang sinasabi, sa sandaling iyon, napaluha ako. Mama, ang mga taong ito, nakakatawa talaga. Hindi ko naiintindihan kung ano ang sinasabi nila, pero nakakatawa talaga, sabi ni May sa masiglang boses sa unang pagkakataon. Hindi ko na alam kung kailan huling ginamit ng aking anak ang salitang nakakatawa o masaya. Napakatagal na talaga. Ang isang salita lamang na iyon ay nagpadama ng malaking kaligayahan sa aking puso. Mula noon, nagsimulang maghanap si May ng mga Pinoy variety shows. Ako, na hindi naiintindihan ng Filipino kahit kaunti, ay naupo lamang at pinanood ang mga videos na iyon kasama ang aking anak. Tumatawa si May sa pagkakita lamang ng mga ekspresyon at kilos ng mga tao sa screen, lalo na kapag natatalo sila sa laro o nagkakamali at nagpapakita ng nakakatawang reaksyon, tumatawa siya ng malakas. Ang pagdinig ng tawa ng aking anak sa loob ng maraming taon ay nagpasaya rin sa akin. Ilang araw pagkaraan, seryosong sinabi ni May sa akin, "Mama, ang taong iyon, nakakatawa talaga. Gusto ko siyang makita doon." Sa simula, inakala kong biro lang iyon ng bata, ngunit pagkatapos noon, patuloy na binabanggit ni May ang Pilipinas. Nagsimula siyang maghanap ng mapa ng Pilipinas at nagtaka tungkol sa pagkain at kultura ng Pilipinas. "Mama, gusto ko talagang pumunta doon. Ang mga tao doon, nakakatawa talaga. Kung makapunta ako sa Pilipinas, baka bumalik ang tawa ko." Isang araw, sinabi ni May sa nagmamakaawang boses, "Ang mga mata ng aking anak ay kumislap sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Sa sandaling nakita ko ang tapat na kislap sa kanyang mga mata, naramdaman ko na may isang bagay na malaki ang nabubuo sa aking puso." Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni May, mag-isa akong naupo sa sala at nag-isip ng matagal. Sa katotohanan, napakawalang isip nito, napakalayo ng Pilipinas. Iba ang wika at kultura. Ang sistema ng medisina ay marahil ay hindi tulad sa England. Posible ba talagang dalhin ang aking kapansanan na anak na maglakbay? Ang gastos ay hindi rin sigurado kung gaano. At kung magkaroon ng problema, ano ang gagawin? Madilim pa rin ang lahat, ngunit ang pagkakita lang kay May na tumawa muli ay sapat na. Sa loob ng halos 2 taon, hindi ko nakita ang tunay na ngiti ng aking anak.
Ngunit habang nanonood ng mga Pinoy show, napakasaya niya talaga. Ang pag-asa na kung makapunta doon, baka bumalik ang tawa ng aking anak ay bumangon. Ang pag-asang iyon lamang ay sapat na upang subukan. Nagpasya na ako na kung may lugar na gusto ng aking anak na puntahan ng buong puso at doon ay makakapagbigay sa kanya ng pag-asa sa buhay muli, pupunta kami sa Pilipinas. Kahit walang magbago, kahit papaano, maibabalik ko ang mga sandali ng tawa na iyon sa aking anak. Iyon lamang ay sapat na ang kahulugan. Kinabukasan ng umaga, maingat kong tinanong si May, "May, gusto mo ba talagang pumunta sa Pilipinas?" Tumango si May nang walang pag-aalinlangan at sumagot, "Opo, gusto ko po talaga mama. Samahan mo po ako." Sa sandaling iyon, naging matatag ang aking puso. Ngayon, panahon na upang magplano ng seryoso. Pagkatapos magpasya na maglakbay sa Pilipinas, mas komplikado ang pagpaplano kaysa sa naisip. Una sa lahat, ang malayong paglalakbay kasama si May na kailangang gumamit ng wheelchair ay nangangailangan ng espesyal na atensyon sa airline. Pagkatapos magtanong sa maraming airline, nalaman ko na ang Philippine Airlines ay may pinakasistematikong serbisyo para sa mga pasahero na nangangailangan ng espesyal na tulong. Kaya nag-book ako sa airline na ito. Kailangan kong ipaalam ang lahat ng tulong ng maaga, mula sa wheelchair sa eroplano hanggang sa tulong sa paglipat sa airport. Pinanood ni May ang buong proseso at paulit-ulit na nagtanong, "Mama, makakapunta po ba talaga tayo?" Sa boses ng aking anak ay may pag-asa at halo ng pag-aalala. Ang pagkuha ng visa ay hindi rin madali. Ang tourist visa ay madaling makuha. Ngunit ang paghahanda ng medical documents ni May at iba pang kaugnay na dokumento ay medyo komplikado. Kailangan kong humingi ng medical certificate mula sa medical team sa England para sa mga emergency na maaaring mangyari doon. Nagulat ang opisyal ng NHS na may hawak ng kaso ni May kung bakit namin gustong maglakbay ng ganoon kalayo, ngunit tinulungan niya kaming maglabas ng lahat ng kinakailangang dokumento. Ang pag-book ng tirahan ay kailangan ding gawin ng maingat. Hindi madali ang paghahanap ng hotel na may accessible na wheelchair. Pagkatapos maghanap sa iba't ibang website at direktang tumawag sa hotel, sa huli ay nakapag-book ako ng isang hotel malapit sa isang business district sa Manila. Sinabi ng staff ng hotel sa English na, mayroon kaming mga pasilidad para sa mga gumagamit ng wheelchair, na nagpagaan ng aking loob. Nang gabing bago ang aming pag-alis, hindi makatulog si May. Nagbaling-baling siya na may mukhang puno ng pananabik at pag-aalala, bago gumapang sa aking kama sa madaling araw at niyakap ako. "Mama, natatakot po ako. Paano kung hindi ako gusto ng mga Pilipino?" Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking anak. Kahit sa England, madalas akong nakakaranas ng hindi magandang tingin, kaya ano pa sa isang hindi pamilyar na bansa. Niyakap ko ng mahigpit si May at inaliw siya na, "Ayos lang anak, nandito naman si mama." Ang proseso ng paglalakbay sa Heathrow Airport ay mas madali kaysa sa naisip. Ang mga staff ng airport ay tila pamilyar sa mga proseso para sa mga gumagamit ng wheelchair at si May ay tila nasasabik sa paggamit ng espesyal na check-in lane. Sa eroplano, tumingin si May sa labas ng bintana at masayang sinabi, "Mama, lumilipad na po tayo sa itaas ng mga ulap." Ang pagkakita sa purong kaligayahan ng aking anak sa loob ng maraming taon ay nagpadama ng init sa aking puso. Sa buong 11 oras na paglalakbay, mas mahusay si May kaysa sa inaasahan. Ang mga flight attendants ay nagbigay ng espesyal na atensyon at tinulungan din si May na makagamit ng wheelchair sa banyo sa eroplano. Binuksan ni May ang mga Pinoy TV shows sa in-flight entertainment system at masayang sinabi, "Mama, dito rin. May mga nakakatawang tao akong mapapanood." Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport bandang 3 p.m. Mas madali ang proseso ng imigrasyon kaysa sa inaasahan. Ang mga staff ng airport ay nagbigay ng gabay sa English nang may kabaitan at mayroon ding espesyal na lane para sa mga gumagamit ng wheelchair. Nagtanong ako tungkol sa paglalakbay mula sa airport patungong lungsod at nalaman ko na ang MRT, LRT, ay ang pinaka-ekonomikong paraan at accessible para sa wheelchair. Kaya ginamit namin ang serbisyo ng MRT. Sa unang araw, ginugol namin ang buong araw sa paglalakbay patungo sa hotel at nagpapahinga. Si May ay labis na nasasabik na makarating sa Pilipinas. Tumingin siya sa labas ng bintana ng hotel, nakita ang mga kalsada sa Maynila at nagulat na sinabi, "Mama, Pilipinas po ba talaga ito? Parang sa TV?" Nang gabing iyon, bumili kami ng simpleng pagkain
mula sa isang convenience store malapit sa hotel. Sinubukan ni Mai ang mga Pinoy snacks at sinabi, masarap din po ito. Sa ikalawang araw, nagpasya akong dalhin si Mai upang bisitahin ang Intramuros at Fort Santiago. Gusto kong makita ng aking anak ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas at sinabi sa tourist guide na accessible ito para sa wheelchair. Ang daan mula sa hotel patungo sa istasyon ng MRT ay mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang sistema ng MRT ng Maynila ay napakahusay talaga. May mga elevator sa lahat ng dako at may mga palatandaan para sa mga gumagamit ng wheelchair ng sistematiko. Ang Intramuros ay napakaganda talaga. Si May ay namangha sa tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas na unang beses niyang nakita. Mama, ang ganda ng Fort Santiago. Dito po ba nakatira ang hari? Sa tuwing nagtatanong ang aking anak tungkol sa lugar, sinubukan kong ipaliwanag. Sa kabutihang palad, may mga English information signs, kaya hindi gaanong mahirap ang pagbisita. Nang makita namin ang mga bantay na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, si May ay namangha. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa mga sundalo na may magandang lumang uniforme. Ang mga turista sa paligid ay mabait na gumalaw upang makita ni Mai na nakaupo sa wheelchair mula sa harap. Sa sandaling iyon, naranasan ko ang kabutihang loob ng mga Pilipino sa unang pagkakataon. Pagkatapos bisitahin ang Intramuros bandang 4 p.m., bumalik kami sa istasyon ng MRT. Si May ay tila medyo pagod mula sa paglalakbay sa wheelchair buong araw, ngunit tila masaya. Mama, masaya po sa Pilipinas. Saan po tayo pupunta bukas? Ang pagkakita sa masayahing mukha ng aking anak ay nagpadama sa akin na tama ang desisyon kong pumunta rito. Kami ay pabalik sa hotel sa pamamagitan ng MRT mula sa istasyon ng Ayala. Kahit na hapon na, medyo masikip ang tren, ngunit may espasyo para sa wheelchair, kaya hindi mahirap makahanap ng lugar. Ang mga pasilidad para sa wheelchair sa MRT ay napakahusay talaga. Ito ay sistematiko at mas malinis kaysa sa underground train sa London. Sa sandaling sumakay kami sa MRT, ang naramdaman ko ay ang hindi karaniwang katahimikan. Sa London, nag-uusap at nagtatawagan ang mga tao, ngunit dito ay napakatahimik. Karamihan sa mga pasahero ay nakatingin sa kanilang cellphone o tahimik na nakaupo. Sa simula, nagulat ako, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong makaramdam ng kakulangan sa ginhawa sa katahimikan na iyon. Naramdaman din ni May ang kapaligiran na iyon, kaya mas tahimik siya kaysa sa dati. Nakaupo siya sa wheelchair, nakatingin sa paligid at bumulong sa akin, Mama, bakit po tahimik ang mga tao dito? Sumagot lamang ako na hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan. Sa tingin ko, pagkakaiba sa kultura. Nang lumipas ang tren sa 2 o 3 istasyon, napansin ko na si May ay hindi komportable. Karaniwan, siya ay natataranta sa mga hindi pamilyar na kapaligiran at ang tahimik na kapaligiran na ito ay marahil ay nagpadama sa kanya ng mas matinding pressure. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni May at bumulong, Ayos lang anak, malapit na tayo. Ngunit nang lumipas ang tren sa istasyon ng Shobi LBD, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni May. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha at may pawis na lumabas sa kanyang noo. Akala ko, baka may sakit siya, kaya tinanong ko, May masakit ba anak? Ngunit mahinang sumagot si May, Mama, gusto ko pong magbanyo. Sa sandaling iyon, naging blanko ang aking isip. Ang isang bata na gumagamit ng wheelchair ay halos imposibleng makapunta sa banyo sa tren. Nagmadali akong tumingin sa paligid, ngunit tila magtatagal pa bago dumating ang susunod na istasyon. Kaunting tiis pa, anak. Pagkababa natin sa susunod na istasyon, pupunta tayo sa banyo, sabi ko. Ngunit tila lalong lumalala ang kondisyon ni Mai. Si Mai ay may problema sa pagkontrol ng kanyang pagdumi dahil sa kanyang paralysis. Karaniwan, inaasikaso namin siya sa banyo ng maaga, ngunit ngayong araw, marahil dahil sa labis na pananabik sa pagbisita sa Intramuros, nakalimutan naming asikasuhin ito. Ang nababaluktot na mukha ng aking anak ay nagpahiwatig na malala na ang sitwasyon. Mama, patawad po, mahinang sabi ni May na nakayuko. Sa sandaling iyon, alam kong agad kung ano ang mangyayari. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at paghingi ng tawad sa boses ng aking anak ay nagdulot ng sakit sa aking puso. Nagmadali akong kumuha ng tissue mula sa aking bag, ngunit huli na. Nagsimulang tumulo ang dilaw na likido mula sa ilalim ng wheelchair. Sa simula, kaunti lamang ito, ngunit pagkatapos ay lalo itong dumami
hanggang sa bumaha sa sahig ng tren. Nagmadali akong kumuha ng tissue upang punasan, ngunit hindi ko talaga kayang ayusin. Hindi kayang hawakan ng ilang pirasong tissue ang ganoong dami. Mas masama pa, hindi nagtagal ay nagsimula ng sumunod ang dumi. Nagsimulang kumalat ang amoy sa buong tren. Nagulat ako kaya wala akong nagawa kundi kuhanin ang lahat ng tissue sa aking bag at subukang punasan, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang tumingin ng isa-isa. Sa simula, tila nagtataka sila kung anong amoy iyon, ngunit nang maintindihan nila ang sitwasyon, nagbago ang kanilang ekspresyon. May nagtakip ng ilong, may bumangon upang lumipat ng upuan. Isang babaeng nasa edad na ay hindi na nakatiis at pinindot ang emergency button upang tawagan ang mga kawani. Umiyak si May sa gitna ng tingin ng lahat. "Mama, patawad po talaga." Ang paghingi ng tawad ng aking anak ay halos makabasag sa aking puso. Niyakap ko si May at inaliw siya na. Ayos lang, anak." Ngunit ang aking boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa aking isip ang mga magkakatulad na karanasan na nangyari sa London. Nang aksidenteng nadapa si May sa bus, sinabi ng driver na may pagkairita kung madalas itong mangyari, mahirap, o nang magkaroon ng aksidente sa banyo sa mall, sinabi ng staff na may pagkasermon, "Sa susunod, maghanda kayo ng mas mabuti." Sa bawat pagkakataon, kailangan kong bilisan na dalhin ang aking anak palabas ng lugar na iyon. Hindi ko sana ginawa ang kabaliwan na ito. Dito rin. Sigurado palalayasin kami. Ang pag-iisip na iyon ay umikot sa aking ulo. Hindi ko inakala na kahit lumayo ako hanggang sa Pilipinas, mararanasan ko pa rin ang parehong sitwasyon. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na saan man ako magpunta, nakikita ng mundo ang mga may kapansanan bilang pareho ay lumitaw. Sinubukan kong punasan ang sahig sa nanginginig na mga kamay, ngunit hindi bumubuti ang sitwasyon, lalo lamang itong lumalawak. Sinubukan kong gumamit ng tubig mula sa bote na dala ko upang hugasan ang sahig, ngunit hindi rin gaanong nakatulong. Ang mga tingin ng ibang pasahero ay lalong nagpadama sa akin ng pressure. Patuloy na umiiyak si May at sinabing, "Mama, kailangan na po nating bumaba. Ayaw po nila sa atin." Naramdaman din ng aking anak ang kapaligiran sa paligid. Naghanda akong bumaba sa susunod na istasyon dahil sa tingin ko ay hindi na kami makapaglalakbay pa sa ganitong kondisyon. Sa sandaling iyon, ang anunsyo sa tren ay umalingaw-ngaw sa Filipino na hindi ko naiintindihan, ngunit inaakala kong tungkol sa pagdating ng mga kawani. Lalo akong nakaramdam ng stress nang maisip ko ang reaksyon ng mga kawani sa England sa magkakatulad na sitwasyon, kaya wala akong inaasahan. Kahit saan, sa huli, nakikita pa rin ng mundo ang mga may kapansanan bilang problema lamang. Kahit gaano kaganda ang mga pasilidad o sa labas ay tila iginagalang, kapag nangyari ang ganitong sitwasyon, sa huli ay nakikita pa rin bilang pasanin. Niyakap ko ng mahigpit si May at naghanda akong bumaba sa susunod na istasyon. Ang oras sa tren noong araw na iyon ay parang huminto. Ang ilang minuto ay tila napakatagal. Ang tingin ng mga tao, ang amoy, ang iyak ni May, at ang pakiramdam ng sarili kong kawalan ng pag-asa, lahat ay sabay-sabay na dumating hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Kami ay hindi tinatanggap na tao. Saan man kami magpunta, Ang pag-iisip na iyon ay bumalot sa aking isip. Ang pag-asa at inaasahan ko sa Pilipinas ay tila nawala sa isang iglap. Nalaman ko na saan man ako magpunta. Sa huli, ang malupit na katotohanan ang naghihintay sa amin. Nang dumating ang tren sa susunod na istasyon, ang istasyon ng Guadalupe, naghahanda akong buhatin si May mula sa tren nang nagmamadali. Ang mga tingin ng ibang pasahero ay nagpadama sa akin ng pressure. At higit sa lahat, gusto kong ayusin ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Kapag iniisip ang mga magkakatulad na pangyayari sa London, karamihan sa mga tao ay nagpapakita ng hindi pagkakontento o hindi nagpapansin. Sinubukan kong buhatin si May mula sa wheelchair dahil patuloy siyang umiiyak, kaya hindi ko magawa ng komportable. Ngunit habang bumubukas ang pinto ng tren, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May isang taong lumapit sa akin. Ito ay isang lalaking nasa edad na Pilipino, nasa 50s, nakasuot ng malinis na damit pang opisina at may dalang briefcase. Tila pabalik na siya sa bahay. Sa sandaling iyon, agad akong nakaramdam ng takot. Natakot ako na baka sisihin niya ako. Ngunit ang lalaking iyon ay tahimik na lumapit kay May at agad na binuhat ang aking anak. Nagulat ako kaya sinabi ko sa English, "Oh, sorry. Ayos lang po."
Ngunit umiling lamang siya ng marahan at binuhat si May mula sa tren. Ang kanyang uniforme ay nadumihan ng dumi mula sa damit ni May, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagkasuya. Sa kabaligtaran, ang tingin niya kay May ay napakainit. "Dito po," sabi niya sa English na may Pilipinong accent habang itinuro ang loob ng istasyon. Itinulak ko ang wheelchair at sumunod, at sa sandaling iyon, nakita ko na nagsisimula ng tumulong ang ibang tao. Isang babaeng estudyante na nasa 20s ang kumuha ng malaking pack ng wet wipes mula sa kanyang bag at nagsimulang punasan ang dumi sa sahig ng tren ng tahimik at natural. Tinitigan ko ang larawan na iyon nang hindi makapaniwala. Sa England, marahil ay iiwasan ng mga tao o tatawag sa mga kawani, ngunit dito, sila ay kusang tumutulong. "Patawad po, hindi na po kailangan punasan," sabi ko. Ngunit ngumiti lamang ang estudyante at nagpatuloy sa pagpunas hanggang sa malinis. Sa sandaling iyon, may isa pang tumulong, isang babaeng nasa 30s na nakasuot ng damit pang opisina. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang magandang panyo sa kanyang leeg at nagsimulang punasan ang wheelchair. Ang panyo ay tila isang branded item, ngunit ginamit niya ito upang punasan ang dumi ng walang pag-aalinlangan. "Wag po, madudumihan ang magandang panyo na iyan," sabi ko. Ngunit kinawayan lamang niya ang kanyang kamay na parang sinasabing, "Ayos lang," at nagpatuloy sa pagpunas. Ang lahat ng pangyayaring ito ay naganap sa loob ng mas mababa sa 2 minuto. Walang nag-utos, walang humiling, ngunit ang mga tao ay dahan-dahang tumulong ng isa-isa. Isang binatilyo na high school student ang kumuha ng maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bag at inispray sa paligid upang takpan ang amoy. At isa pang babaeng nasa edad na ang kumuha ng plastic bag mula sa convenience store upang tulungan na kolektahin ang mga ginamit na tissue. Wala akong masabi. Hindi ko inakala na sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay kusang tutulong ng ganito ka-natural. Si May ay tumigil sa pag-iyak at tumingin sa paligid na kumukurap. Naramdaman din ng aking anak na ang sitwasyong ito ay naiiba sa kanyang nakaraang naranasan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kawani ng istasyon. Nagulat ako agad dahil sa aking karanasan sa England, ang mga kawani ay madalas na nagsasabi ng, "Sa susunod, mag-ingat," o "Huwag hayaang maantala ang operasyon ng tren dahil sa ganitong bagay." Ngunit ang kawani na ito ay ganap na naiiba. "Ayos lang po, mangyari talaga iyan sa mga bata," sabi niya sa English na hindi gaanong matatas ngunit malinaw at ngumiti ng magiliw kay May. "Sumama po kayo sa akin, tutulungan ko kayo." At inakay niya kami sa isang lugar sa loob ng istasyon. Nang malaman ko na mayroong changing room sa istasyon, hindi ko alam na may ganitong pasilidad. Ipinaliwanag ng kawani ang paraan ng paggamit, nang may kabaitan at sinabi kung saan matatagpuan ang mga kinakailangang gamit. "Dahan-dahan po kayo, huwag magmadali," sabi niya at isinara ang pinto. Hinubad ko ang damit ni May at sinabi, "Ayos lang anak, lilinisin ni Mama." Ngunit biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko ang parehong lalaking nasa edad na natumulong sa pagbuhat kay May. Nakatayo siya doon na may shopping bag sa kanyang kamay. "Damit pambata," sabi niya at iniabot ang bag. Nang buksan ko, nakita ko na mayroong mga bagong damit at underwear na akma sa sukat ni May. Hindi lamang isang set, kundi may ilang set na inihanda. Nagulat ako kung kailan niya binili iyon. Sinubukan kong magpasalamat, ngunit nawala na ang lalaking iyon. Habang nililinis ko si May, muling may kumatok sa pinto. Sa pagkakataong ito, isang lola na Pilipino, nasa 60s. "Gusto mo bang tulungan ka ni Lola?" Tanong niya ng maingat. Sa simula, tumanggi ako, ngunit sinabi ng lola, "Pinalaki ko ang aking mga apo, kaya sanay na ako." At pumasok siya sa silid. Ang hawak ng lola ay napakagaan. Kahit na hindi pa niya kilala ang bata, tinulungan niya si May na maligo ng malumanay at may pagmamalasakit na parang sarili niyang apo. Si May sa simula ay tila kinakabahan, ngunit ang mainit na hawak ng lola ay nagpadama sa kanya ng ginhawa. Hindi nagtagal, nagsalita ang lola sa Filipino kay May sa lahat ng oras. Hindi ko naiintindihan ang kahulugan, ngunit naramdaman ko ang malumanay na tono ng boses. "Maganda ka anak, maganda ka." Naintindihan ko ang salitang ito. Patuloy na pinupuri ng lola na maganda si May. Si May naman ay tumingin sa lola at bahagyang ngumiti sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, napuno ng damdamin ang aking puso. Habang tinutulungan siyang magbihis, binigyan din ng lola si May ng lollipop at isang maliit na manika.
Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Tila pupunta siya upang bisitahin ang kanyang mga apo. Ngunit ibinigay niya ang mga regalo na iyon kay May. Gusto mo ba ang Pilipinas? Tanong ng lola kay May. Tumango si May. Nang lumabas kami mula sa changing room, nakita namin na naghihintay pa rin ang mga tumulong sa amin kanina. Ang babaeng estudyante ay iniabot ang isa pang pack ng wet wipes at sinabi, "Para may extra po kayo." Samantalang ang babae na gumamit ng kanyang panyo upang punasan ang wheelchair ay iniabot ang maliit na bote ng hand sanitizer. Ang high school student ay nagbahagi ng merienda na kinakain niya kay May. Nagpasalamat ako sa lahat, ngunit sumagot lamang sila na, "Ayos lang po, normal lang po iyan, na parang normal lang ito, isang bagay na hindi ko inakala na mararanasan sa England." Naghintay din ang kawani ng istasyon hanggang sa lumabas kami. "Gusto ninyo po bang sumakay ulit sa tren?" Tanong niya. Nang sumagot ako ng opo, tinulungan niya kaming itulak ang wheelchair hanggang sa platform. "Sa susunod po, kung kailangan ninyo ng tulong, sabihin lang po ninyo," sabi niya. Nang sumakay kami ulit sa tren, kakaiba ang pakiramdam. Ilang oras lamang ang nakalipas, nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa sa lugar na ito, ngunit ngayon ay ganap na naiiba ang pakiramdam. Si May ay tila mas masigla sa kanyang bagong damit at mga regalong natanggap. "Mama, ang babait po ng mga Pilipino." Ang boses ng aking anak ay muling nabuhay. Habang pabalik sa hotel, patuloy kong iniisip kung bakit ang mga taong iyon ay kusang tumulong ng ganoon kanatural kahit walang nag-utos o makakakuha ng anumang gantimpala. Higit pa rito, hindi nila pinandirihan ang maruming trabaho at hindi nila pinanghinayangan na madumihan ang kanilang mga gamit. Napakalayo nito sa aking mga karanasan sa England. Siyempre, maraming mababait na tao sa England, ngunit ang maraming tao na sabay-sabay na tumulong ng ganoon kasigasig ay halos hindi ko pa nakikita, lalo na sa mga sitwasyon na may kinalaman sa kapansanan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa Pilipinas. Hindi lamang ito ang mga nakakatawang variety shows na nakita ko sa TV, ngunit naramdaman ko na ang puso ng mga tao dito ay mainit, at naramdaman din ni May ang init na iyon. Nang makarating sa hotel, habang nililigo ko si May, sinabi ng aking anak, "Mama, nagulat po ako ngayong araw, pero nang tuluman po ako ng mga tao, ayos na po ako." Sa boses ng aking anak ay may ginhawa at pasasalamat. Hindi po kami pinandirihan ng mga Pilipino, tinulungan pa po nila kami. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si May, nag-isip ako ng matagal. Ang mga mukha ng mga taong nakita ko sa tren ay patuloy na umiikot sa aking isip. Ang mainit na tingin ng lalaking nasa edad na bumuhat kay May, ang natural na kilos ng estudyante na nagpunas ng sahig, ang pagmamalasakit ng babae na gumamit ng kanyang panyo upang punasan ang wheelchair, ang kabutihang loob ng high school student na nag-spray ng pabango, at ang malumanay na hawak ng lola na tumulong kay May na maligo. Ang mga taong ito ay hindi magkakakilala, ngunit nagtulungan sila na parang isang koponan. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula, ngunit nang may isang nagsimulang tumulong, ang iba ay sumunod na tumulong ng natural. Hindi ito dahil sa tungkulin o pagpilit, kundi isang tunay na kagustuhan. Nang araw na iyon, sumuko ako sa katapatan na ipinakita ng Pilipinas. Nakakagulat ito hanggang sa gusto kong umiyak. Ito ay ganap na naiiba sa malamig na tingin, pag-iwas, at formal na tulong na natanggap namin ni May sa loob ng 2 taon sa England. At sa sandaling iyon, naging kumpiyansa ako na dito, maaaring may magbago. Naramdaman din ni May kung paano kami tinitingnan ng mga tao dito at kung ano ang kanilang nararamdaman para sa amin. Naniniwala ako na ang init na iyon ay nakarating na kay May. Hindi ako makatulog. Natutulog na si May na may mas relax na mukha kaysa sa dati. Ang pagkakita sa aking anak na natutulog ng payapa ay nagpadama sa akin kung gaano kalaki ang lakas na ibinigay ng mainit na tulong sa tren noong araw na iyon kay May. Naupo ako sa silya sa tabi ng kama at inisip ang mga pangyayari na umiikot sa aking isip sa buong araw, lalo na ang mga salita ng lola kay May na patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tenga. "Ayos lang, anak. Lahat tayo ganyan paglaki." Kahit na sa Filipino, naramdaman ko ang kahulugan mula sa mainit na tono ng boses at ekspresyon ng kanyang mukha. Gaano kalaking inspirasyon ang isang salita na iyon para sa akin, hindi ko alam. Sa loob ng 2 taon sa England, ang karamihan sa mga salitang narinig ko ay kawawa naman, sigurado mahirap na mga salitang nagpapakita ng awa. Ngunit ang mga salita ng lola ay naiiba, na parang tinitingnan niya si May na parang kanyang apo at sinabing,
Hindi iyan malaking bagay. Ayos lang. Tiningnan ko ang tanawin ng gabi ng Maynila mula sa labas ng bintana at marami akong naisip. Nagtaka ako kung ang nangyari ngayong araw ay isang pagkakataon lamang. Ang pagdami ng mga tao na sabay-sabay na tumulong ay nakakabilib. Ito ay isang bagay na hindi ko inakala sa England. Nagsimula akong mag-isip na, o baka naman, ang Pilipinas ay talagang isang naiibang bansa. Kinabukasan ng umaga, mas maaga kaysa sa dati si Mai. Mama, masaya po ako. Masarap po ang lollipop na binigay sa akin ni Lola kahapon. Ang pagdinig lamang ng masiglang boses ng aking anak ay nagpadama ng init sa aking puso. Yakap-yakap ni May ang maliit na manika na natanggap niya kahapon. Ang larawan na iyon ay tila isang ordinaryong bata na matagal ko nang hindi nakita habang nag-aalmusal. Sinabi ko kay May ang plano namin ngayong araw. Sa katunayan, kahapon, maingat na iminungkahi ng kawani ng istasyon ng tren na sa pagkakita sa sitwasyon ni May, bakit hindi ninyo subukan na ipasuri siya sa isang ospital sa Pilipinas? Napakaganda ng teknolohiya ng medisina ng Pilipinas, lalo na sa rehabilitasyon. Malayo na ang narating nito, sabi niya. Sa simula, nag-alinlangan ako dahil marami na kaming pasuri sa England at malinaw na ang resulta, bakit pa kailangan magpasuri muli? Ngunit nang maisip ko ang init na natanggap ko mula sa mga tao kahapon, naisip ko na walang masama kung susubukan. Baka may magkaibang pananaw. Inirekomenda ng kawani ng istasyon ang St. Luke's Medical Center, na kilala sa rehabilitation ng mga bata. Sinabi ng receptionist sa hotel na tutulungan niya akong mag-appointment at sa kabutihang palad, nakapag-appointment kami ngayong araw. Habang papunta sa ospital, nagtanong si May, Mama, pupunta po ba ulit tayo sa ospital? Hindi po ako may sakit, di ba po? Sumagot ako na, pupunta lang tayo sa doktor para tingnan. Hindi masakit, anak. Alam kong may masamang alaala ang aking anak tungkol sa ospital. Napakalaki talaga ng St. Luke's Medical Center. Iba ang sukat nito sa mga ospital ng NHS sa England. Ngunit ang mas nakakabilib ay ang iba't ibang pasilidad. Mayroong napakagandang pasilidad para sa mga gumagamit ng wheelchair at maayos ang sistema ng paggabay. Sa pagrehistro, nagbigay ng gabay ang mga staff sa English ng may kabaitan. Foreign patient po ba kayo? Kung kailangan ninyo ng interpreter, mayroon po kaming serbisyo. Nagulat ako. Sa NHS, kailangan mag-appointment ng ilang araw ng maaga para sa interpreter, ngunit dito, sinabi nilang agad nila itong makokontak. Nagpasalamat ako at humiling ng serbisyo ng interpreter. Habang naghihintay, interesado si May na tumingin sa paligid ng lobby ng ospital. Mama, hindi po ito tulad ng ospital sa England, mas maganda at mas malinis po. Tama ang aking anak. Sa lobby, mayroong dekorasyon na gusto ng mga bata at maginhawa ang paglalakbay gamit ang wheelchair. Ang interpreter na tumulong ay si Miss Elena. Siya ay isang babaeng nasa 30s. Sinabi niya na siya ay dating nurse at isang espesyalista sa medical interpreting. Sige po, magsalita lang po kayo ng malaya. Ipaparating ko po ng tama ang inyong mga salita sa doktor, sabi niya ng may kabaitan. Ang doktor na responsable ay si Dr. Carlos, isang lalaking nasa edad na bandang 50s. Ngunit ang unang impresyon ay naiiba sa mga doktor sa NHS. Una sa lahat, tila may sapat siyang oras at ang tingin niya kay May ay napakainit. Sa England, ang mga doktor ay tila laging nagmamadali. Kumusta, May? Nagbabakasyon ka ba sa Pilipinas? Direktang binati ni Dr. Carlos si May sa English. Sa simula, si May ay tila medyo nag-aalala, ngunit ang magiliw na paraan ng doktor ay nagbukas ng kanyang puso. Hindi nagtagal. Opo, masaya po sa Pilipinas. Nang sumagot ang aking anak, ngumiti ang doktor ng masaya. Nang magsimula ang konsultasyon, detalyado kong ipinaliwanag ang kasaysayan ng sakit ni May at ang proseso ng paggamot na pinagdaanan at dinala ko ang diagnostic documents at MRI results mula sa England. Masusing sinuri ni Dr. Carlos ang mga dokumento. Tiningnan niya ang mga dokumento ng matagal, tumango paminsan-minsan, o bumubulong ng, tama po ba ang diagnosis mula sa England? Imposible po ba talagang magkaroon ng rehabilitasyon? Maingat kong tanong. Sa katunayan, wala akong gaanong inaasahan dahil marami na kaming pasuri sa England at maraming doktor ang nagkaisa sa diagnosis. Nag-isip sandali si Dr. Carlos at sinabing, suriin natin ng direkta at pagkatapos ay bumaling kay Mai at magiliw na sinabing, Mai,
Gusto mo bang suriin ko ang iyong mga binti? Hindi masakit. Iba ang proseso ng pagsusuri sa England. Masusing sinuri ni Dr. Carlos ang mga binti ni May. Hindi lamang niya sinuri ang pakiramdam, kundi sinuri din ang kondisyon ng mga kalamnan, ang reaksyon, o maging ang kulay ng balat ng masusing masusi. At patuloy siyang nakikipag-usap kay May upang hindi siya makaramdam ng takot. May, nakakain ka na ba ng Pinoy food? Kumusta ang adobo? Maanghang ba? Natural siyang nakipag-usap habang nagsasagawa ng pagsusuri. Si May sa simula ay kinakabahan, ngunit dahan-dahang nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos ng pagsusuri, muling tiningnan ni Dr. Carlos ang MRI results mula sa England. Sa pagkakataong ito, mas matagal siyang tumingin, pinalaki at pinaliit ang larawan sa screen ng computer at tiningnan mula sa iba't ibang anggulo. Ang kanyang kilos ay nagpadama sa akin na maaring may nakita siya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaling si Dr. Carlos sa akin at sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nanay, ang mga ugat ng inyong anak ay hindi po ganap na naputol. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, parang huminto ang aking puso. Ang permanenteng paralysis na na-diagnose sa England ay maaaring hindi ganoon. Iyon ay nangangahulugang ano? Isinalin ng interpreter ang aking tanong na nanginginig ang boses para sa doktor. Itinuro ni Dr. Carlos ang screen sa akin upang makita ko ang MRI image. Tingnan niyo po dito, itinuro ng doktor ang isang bahagi ng larawan at nagsimulang magpaliwanag. Mula sa MRI image, makikita na mayroong bahagyang pagtugon sa paggaling ng mga kalamnan at ugat sa ibabang bahagi ng gulugod. Hindi ito ganap na naputol, ngunit malubhang nasira. Ibig sabihin, may pag-asa pa po. Hindi ako makapaniwala. Ngunit sa England, sinabi po ng lahat ng doktor na imposibleng magkaroon ng rehabilitasyon, nanginginig ang aking boses. Mahinahong ipinaliwanag ni Dr. Carlos. Hindi ko po sinasabi na mali ang diagnosis ng England, ngunit maaaring magkaiba ang paraan ng paglapit. Dito, may sapat po tayong oras upang suriin ng detalyado. Ibig sabihin po, makakalakad po ulit ang aking anak? Tanong ko sa boses na malapit ng umiyak. Maingat na sumagot ang doktor, ang ganap na paglakad ay maaaring mahirap. Ngunit kung gagawin ng intensive physical therapy, kasabay ng electrical stimulation, may posibilidad na dahan-dahang gumaling ang pagtugon ng mga kalamnan. Kahit papaano, ang ilang pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring bumalik. Hindi ako makapaniwala. Sa NHS, walang doktor ang nagsalita tungkol sa posibilidad na ito. Ang tanging sinabi nila ay sumuko at tanggapin ang katotohanan. Bakit po hindi nakita ito sa England? Nang magtanong ako, ipinaliwanag ni Dr. Carlos na, maaaring dahil sa pagkakaiba ng sistema ng medisina, ang NHS ng England ay nakatuon sa pagiging epektibo, kaya may tendensiyang sumunod sa mga pangkalahatang proseso kaysa sa malalim na pagsusuri. Ngunit dito, may sapat po kaming oras upang suriin ng detalyado. Ako, na nakarinig ng salitang walang pag-asa ng di mabilang na beses, ay umiyak ng totoo. Sa loob ng 2 taon, sumuko na ako. Hindi ko inakala na maririnig ko na may pag-asa pa. Nagpatuloy si Dr. Carlos. Siyempre, hindi po ito madaling proseso. Kailangan ng intensive physical therapy ng 3,004 oras kada araw at kailangan itong gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng 6 na buwan. At hindi po masisiguro ang resulta. Ngunit sulit po itong subukan. Si May, na nakaupo at nakikinig, kahit hindi niya naiintindihan ang lahat, ay marahil naramdaman na bumuti ang kapaligiran. Mama, magandang balita po ba ito? Nang magtanong ang aking anak, tumango ako. Ipinaliwanag din ni Dr. Carlos kay May, May, baka dahan-dahang gumaling ang iyong mga binti. Matagal, pero kung hindi ka susuko, posible. Ang mga mata ni May ay nagsimulang kumislap. Nang lumabas kami mula sa examining room, pakiramdam ko ay bagong tao ako. Parang may maliit na bitak na lumitaw sa pintuan na sarado sa loob ng 2 taon. Kahit hindi pa sigurado, ang pagkakaroon lamang ng pag-asa ay sapat na. Sa lobby ng ospital, sinabi ni May, Mama, mas mabait po ang doktor sa Pilipinas kaysa sa England at tila mas marami po siyang alam. Naramdaman din ng aking anak. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga mukha ng mga taong tumulong sa amin sa tren kahapon. Ang kuya na bumuhat kay May, ang estudyante na nagpunas ng sahig,
ang babae na gumamit ng kanyang panyo upang punasan ang wheelchair, ang lola na tumulong kay May na maligo, parang ang mainit na hawak nila ang nagdala sa amin dito. O baka naman, hindi ito lahat nagkataon? Ang pagtawa ni May nang makita ang Pinoy show, ang pagdating namin sa Pilipinas, ang pagtanggap ng maraming tulong sa tren, at ang diagnosis na puno ng pag-asa ngayong araw, lahat ay tila magkakaugnay na parang nagbibigay ng bagong pagkakataon ang Pilipinas sa amin. Hindi lamang ang pagkakaiba sa teknolohiya ng medisina, ngunit ang mainit na puso ng mga tao dito ang nakarating sa amin na nagdulot ng himala. Pagkatapos matanggap ang diagnosis mula kay Dr. Carlos, agad kaming nagsimulang magplano ng rehabilitasyon. Iminungkahi ng doktor na mahalaga ang oras at dapat simulan ang intensive treatment sa lalong madaling panahon. Nagpasya kaming ipagpaliban ang lahat ng aming plano sa paglalakbay at magtuon ng lubos sa paggamot. Nagtanong din si May, "Mama, makakalakad po ba talaga ako ulit?" Ngunit ang mga mata ng aking anak ay puno ng pag-asa. Ang paglipat mula sa hotel upang manatili malapit sa ospital ay isang uri ng pakikipagsapalaran. Si Miss Elena, ang social worker ng ospital, ay tumulong sa paghahanap ng pansamantalang tirahan para sa mga pamilya ng mga pasyente ng rehabilitasyon, isang maliit na studio room, ngunit 5 minutong lakad lamang mula sa ospital na angkop para sa araw-araw na pagpunta at pag-uwi. "Napakabait din ng may-ari ng tirahan. Sana gumaling ka agad," sabi niya habang naghahanda ng kumot at mga kinakailangang gamit. Sa unang araw ng physical therapy, gumising kami ng 7 AM upang pumunta sa ospital. Si May ay tila medyo kinakabahan, ngunit sinabi niya, "Mama, susubukan ko po ngayong araw upang ipakita ang kanyang determinasyon. Gaano kalaking inspirasyon ang mga salitang iyon para sa akin, hindi ko alam." Ang bata na sumuko sa loob ng 2 taon ay nagsasabi ngayon na hamunin ang sarili. Ang physical therapist na responsable ay si Miss Grace, isang babaeng nasa 30s na masigla at puno ng enerhiya. "May, subukan natin ng magkasama." Ang kanyang nakapagpapalakas na paraan ay nagpadama ng katapatan. Ang mga physical therapist sa England ay professional din, ngunit may isang bagay na naiiba kay Miss Grace, iyon ay ang kanyang dedikasyon. Ang programa ng paggamot ay napakasistematiko, ginagawa ng 3,004 na oras kada araw. Hindi lamang ito ehersisyo sa kalamnan, kundi gumagamit ng iba't ibang paraan tulad ng electrical stimulation, aquatic therapy, at robotic assistance training na mga modernong kagamitan na hindi ko inakala na makikita sa England. Ang mga records ng paggamot ay pinamamahalaan din sa isang digital system na nagpapahintulot sa tumpak na pagsubaybay sa mga pagbabago sa bawat araw. Ang nakakabilib lalo ay ang paraan ng paglapit ng medical team. Hindi lamang ang physical therapist, kundi ang psychologist na si Miss Ana ay sumali rin upang masusing alagaan ang mental na kondisyon ni May, sa pilosopiya na ang katawan at isip ay dapat pagalingin ng sabay-sabay upang maganap ang tunay na paggaling. Sa NHS, ang physical therapy at psychological therapy ay ganap na magkahiwalay, ngunit sa Pilipinas, ginagamit ang isang holistic na paraan. Napakahirap ng unang linggo ng physical therapy. Ito ay isang proseso ng paggising sa mga kalamnan na hindi ginamit ni May sa loob ng 2 taon upang gumana muli. Pinawisan ng husto ang aking anak habang nag-ehersisyo at minsan ay umiiyak dahil sa sobrang pagod, ngunit hindi sumuko si Miss Grace. "Ayos lang, May. Unti-unting gumagaling." Patuloy niyang inaalala. Nang dumating ang 2nd linggo, nagsimulang makita ang maliliit na pagbabago. Ang mga kalamnan sa hita ni May ay naramdaman na mas malakas kaysa dati at mas matatag na siya kung nakaupo. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit para sa akin, ito ay isang malaking pag-asa. Nagbigay din ng inspirasyon si Dr. Carlos na, "Magandang pag-unlad po iyan." At pagkatapos, sa 2nd linggo, isang araw, isang himala ang nangyari. Habang tumatanggap ng electrical stimulation, bahagyang kumibot ang kaliwang paa ni May. Sa simula, inakala kong nagkamali lang ako ng tingin, ngunit nang sumigaw si Miss Grace na, "Uy, gumalaw kanina," alam kong nangyari talaga ito. Nagulat ako kaya sumigaw ako, "May, gumalaw ang binti mo." Si May naman ay tumingin sa kanyang paa na may mukhang hindi makapaniwala. Agad na tumakbo si Dr. Carlos upang tingnan at ngumiti ng masaya. "Kita niyo po, iyan ang unang hakbang." Sa sandaling iyon, umiyak ako ng totoo.
Ang isang bagay na hindi ko kailanman pinangarap sa loob ng 2 taon ay nangyayari. Si May naman ay napaluha at nagtanong, "Mama, gumalaw po ba talaga ako?" Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at sumagot, "Oo anak, gumalaw talaga." Mula noon, lalong lumakas ang determinasyon ni May. Kahit na mahirap ang paggamot, sinabi niya, "Kaya ko po." At hindi siya sumuko. Pinuri rin ni Miss Grace na, "Ang galing mo, May." Kahit na maliit lang ang paggalaw, ang lakas ng pag-asa na nabuo ay napakalaki talaga. Ang pang-araw-araw na buhay sa ospital ay unti-unting naging pamilyar. Tuwing umaga, pupunta kami para sa physical therapy at sa tanghali, kakain kami ng Pinoy food sa cafeteria ng ospital. Sa simula, hindi makakain si May ng maanghang na pagkain, ngunit dahan-dahang nasanay siya sa Pinoy food hanggang sa sinabi niyang, "Masarap po ang sinigang." Ang mainit na pagmamalasakit ng mga kawani ng ospital ay napakalaking pasasalamat din. Ang mga nurses na dumadaan ay babati ng, "May, kumusta ka ngayong araw? Gumaganda ka, ah." At ang mga tita na naglilinis ay magbibigay ng inspirasyon na, "Ang batang ito, gumaganda araw-araw." Ang pagmamahal at pagmamalasakit na ito ay mas mabuti kaysa sa anumang gamot para kay May. Sa hapon, madalas kaming naglalakad malapit sa ospital. May isang malaking parke malapit na angkop para sa pagtulak ng wheelchair sa mga pathway. Tumingin si May sa Pasig River at masayang sinabi, "Sa England, wala pong ganitong ilog, ang ganda." Ang mga taong nakikita sa parke ay mababait. Ang mga nagja-jogging ay kumakaway kay May. At ang mga kuya na naglalakad ay nagbibigay ng inspirasyon na, "Malakas ka na, anak." Sa gabi, nanonood kami ng Pinoy teleserye ng magkasama sa aming silid. Hindi lamang ang variety shows na dating gusto ni May bago pumunta sa Pilipinas, kundi ngayon ay gusto na rin niya ang mga teleserye. Kahit hindi niya naiintindihan ang lahat ng wika, naramdaman niya ang sitwasyon at emosyon ng maayos. Ang pagkakita kay May na muling tumawa ay ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Nang dumating ang ika-4 na linggo, lalong naging malinaw ang pagbabago ni May. Ngayon, kayanan niyang galawin ang kanyang mga daliri sa paa ng may layunin. Kahit na malayo pa sa ganap na paglalakad, ito ay isa ng himala. Nagulat si Dr. Carlos na, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sinabi ni May na ngayon ay inaabangan na niya ang physical therapy. "Mama, ngayong araw susubukan ko po ang magpaikot ng aking bukong-bukong," sabi niya ng masigasig. Pinuri din ni Miss Grace na, "Hindi ko pa nakita ang pasyente na kasing sipag ni May." Nagkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang ibang pamilya ng pasyente na nakasalubong namin sa Pilipinas. Isang nanay na Pilipino na may anak na may katulad na sitwasyon ang nagbigay ng maraming tulong. Sinabi ni Miss Remedios na hindi madali ang maglakbay ng malayo sa ibang bansa para magpagamot. Isang matapang na desisyon. Ang pagbabahagi ng impormasyon at pagbibigay ng inspirasyon sa isa't isa sa ganitong kapaligiran ay nagpadali sa paggaling. Ang tanawin ng gabi ng Maynila na nakikita mula sa bintana ng ospital ay nagbibigay din sa akin ng inspirasyon araw-araw, lalo na ang larawan ng paglubog ng araw na sumasalamin sa tubig ay napakaganda talaga. Sa tuwing tinitingnan namin ni May ang larawang iyon ng magkasama, nararamdaman namin na talagang nasa Pilipinas kami. Isang araw, bago matulog, sinabi ni May, "Mama, masaya po ako na nakapunta kami sa Pilipinas. Hindi po ako tinitingnan ng kakaiba ng mga tao dito. Tinutulungan pa po nila ako. Nakaramdam ako ng damdamin. Ang mainit na pagmamahal at pagmamalasakit na mahirap mahanap sa England ay natatanggap ng aking anak ng buo dito." Pagkatapos ng 6 na linggo, kaya na ni May na galawin ang kanyang mga daliri sa paa nang hindi gumagamit ng electrical stimulator. Ibig sabihin, kaya na ng mga kalamnan na umikli ng mag-isa. Natuwa si Miss Grace, napakagandang pag-unlad talaga. At sinabi ni Dr. Carlos na ang ganitong kaso ay napakabihira. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang Pasig River at nag-isip ng matagal. Tumingala ako sa langit at bumulong sa sarili sa unang pagkakataon. Ang bansang ito ay talagang nagbibigay buhay sa mga tao. Ang mainit na mga taong nakita ko sa tren, ang dedikadong medical team ng ospital, at ang mababait na mga taong nakita sa mga kalsada lahat ay nagbigay ng bagong buhay sa amin. Si May ay dahan-dahang naging mas masigla. Kahit na mahirap ang proseso ng paggaling, ipinakita niya ang lakas na hindi sumusuko at higit sa lahat na ibalik ang kanyang ngiti.
Ang larawan ng pagkalungkot at kawalan ng pag-asa bago pumunta sa Pilipinas ay wala na ngayon. Sa ika-7 linggo, isang nakakabilib na bagay ang nangyari. Kaya na ni May na bahagyang igalaw ang kanyang tuhod. Kahit na ilang degrees lamang, ang lahat ng medical team ay nagpalakpakan. Ito ang tunay na simula, sabi ni Miss Grace. Sa sandaling iyon, lubos akong nagpasalamat sa Pilipinas. Hindi lamang ang advanced na teknolohiya ng medisina, kundi pati na rin ang mainit na puso na nagtuturing sa mga pasyente na parang pamilya, ang dedikasyon ng medical team na hindi sumuko at nanatili hanggang sa huli, at higit sa lahat, ang pagbibigay ng pag-asa kay May. Lahat ay napakalaking pasasalamat. Nang dumating ang ika-8 linggo, lalong naging kamangha-mangha ang pagbabago ni May. Ngayon, kaya na niyang galawin ang kanyang bukong-bukong pakaliwa at pakanan nang may layunin at nararamdaman na ang lakas sa mga kalamnan. Pinuri ni Dr. Carlos na, ang ganitong pag-unlad sa loob ng 3 buwan ay napakabihira. Nagsimulang masahiin ni May ang kanyang mga binti tuwing umaga. Ginagawa niya ang itinuro ni Miss Grace at sinabing may boses na puno ng pag-asa. Ano kayang himala ang mangyayari ngayong araw? Ang pagkakita sa larawan na iyon ng aking anak ay nagpadama sa akin na tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Ipinaliwanag sa akin ni Miss Remedios na nakasalubong namin sa ospital ang kultura ng rehabilitasyon ng Pilipinas. Dito, inaalagaan nila ang bawat pasyente na parang miyembro ng pamilya. Ang medical team ay hindi lamang gumagawa ayon sa tungkulin, kundi may kaluluwa. Naramdaman ko rin iyon araw-araw. Ang ilang nurses ay kahit tapos na ang trabaho, ay dumadaan pa rin upang tingnan ang kondisyon ni May. At ang mga tita na naglilinis ay magsasabi nang may tunay na kagalakan na ngayong araw, si May ay tila mas masigla. Isang araw, bago matulog, sinabi sa akin ni May, "Mama, ayaw ko pong bumalik sa England. Hindi po ba tayo pwedeng manatili dito?" Sa sandaling narinig ko ang saloobin ng aking anak, nalaman kong ganoon din ang iniisip ko. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lugar kung saan kami nagpapagamot, kundi isang lugar kung saan namin natuklasan ang tunay na pag-asa. Sa ika-9 na linggo, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari, kaya na ni May na gamitin ang kanyang mga kalamnan sa hita upang bahagyang itaas ang kanyang binti. Kahit na hindi pa umabot sa 10 degrees ang anggulo, iyon ang unang sandali pagkatapos ng aksidente 2 taon na ang nakalipas na kaya niyang igalaw ang kanyang binti ng may layunin. Ang medical team na nakakita sa larawan na iyon ay nagsigawan sa tuwa at ako naman ay napaluha doon. Ang rehabilitasyon sa Pilipinas ay higit pa sa medical treatment. Ito ay isang paglalakbay na ganap na nagbago ng buhay naming mag-ina. Nagsimulang magkaroon muli ng pangarap si May at muli kong makita ang isang bagong kinabukasan kasama ang aking anak. Ang lahat ng ito ay posible sa Pilipinas ay hindi kapani-paniwala, ngunit sa parehong oras, napakalaking pasasalamat. Ang hawak ng mga taong tumulong sa amin sa tren ay talagang gumawa ng himala. Nang dumating ang ika-10 linggo, ang rehabilitasyon ni May ay pumasok sa isang bagong yugto. Ngayon, hindi lamang ito ordinaryong pagtugon ng kalamnan, kundi kayanan niyang subukan ang mas komplikadong kilos. Sinabi ni Miss Grace na, "Ngayon, ito ang tunay na masayang bahagi." Kasabay ng pagmumungkahi ng bagong programa ng paggamot iyon ay ang balance training gamit ang parallel bars. Sa unang beses na nakatayo si May sa harap ng parallel bars, tila medyo natatakot siya. Para sa isang bata na nabuhay sa wheelchair sa loob ng 2 taon, ang pagtayo ay isang malaking hamon. Ngunit si Miss Grace at ang 2 niyang assistant ay patuloy na sumusuporta kay May mula sa magkabilang panig at nagbibigay ng inspirasyon na, "Dahan-dahan lang, subukan mo." Sa unang pagkakataon, kaya ni May na panatilihin ang kanyang balanse sa loob lamang ng 10 segundo, ngunit ang 10 segundo na iyon ay parang himala para sa akin. Ang pagkakita sa aking anak na dating nakaupo lamang sa wheelchair ay muling makatayo ng tuwid ay isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Si May naman ay tila nagulat. "Mama, nakatayo po ako." Nang sumigaw siya, napuno ng kaligayahan ang aking puso. Sa bawat araw ay may kaunting pag-unlad. Ika-2 linggo, nakatayo sa loob ng 20 segundo. Ika-3 linggo, 30 segundo. Habang si May ay kayang panatilihin ang kanyang balanse sa parallel bars nang mas matagal, labis na nalulugod si Dr. Carlos. Ang core muscles ay lumakas na po. Sa ika-11 linggo,
Isang nakakabilib na bagay ang nangyari. Kaya na ni May na bahagyang ilagay ang kanyang timbang sa kaliwang binti habang nakatayo sa parallel bars. Kahit na hindi ito ganap na paglipat ng timbang, ito ay isang malinaw na ebidensya na ang mga kalamnan sa binti ay unti-unting gumagaling ang ilang function. Nang gabing iyon, labis na natuwa si May. Mama, gumagaling po ba talaga ako? Kakaiba po ang pakiramdam ng aking mga binti. Tumango ako at sumagot, oo naman anak, nagsisikap ka talaga. Nang dumating ang 12 linggo, sumailalim kami sa isang detalyadong physical examination upang suriin ang pag-unlad. Maraming pagsusuri mula sa MRI, electromyography hanggang sa gait analysis. Habang naghihintay ng resulta, labis akong nag-alala. Natatakot ako kung walang pag-unlad ang lalabas. Ngunit ang resulta na ipinakita ni Dr. Carlos ay nakakabilib. Ang kakayahan sa pagpapadala ng nerve signal ay bumuti ng 40% kumpara sa bago ang paggamot. Ang muscle mass ay tumaas din ng 20%. Ito ay isang konkretong pagpapabuti at kumpirmado ng mga numero. Pinuri ng doktor na ang ganitong kaso ay napaka-espesyal talaga. Nang dumating ang 13 linggo, ang pinakamalaking hamon ang naghihintay. Iyon ay ang gait training gamit ang walker. Siyempre, hindi pa siya ganap na makakalakad, ngunit ito ay isang pagsubok na humakbang pasulong sa tulong ng walker. Sa unang sesyon ng training, si May ay tila nanginginig ng husto. Mama, kaya ko po ba? Tila nag-aalala siya. Inaalala ko ang aking anak na, malayo na ang narating natin, kaya mo iyan. Nagsimula ang training na may buong suporta ni Miss Grace at ng dalawa niyang assistant. Sa simula, ito ay napakaliit na paggalaw, hindi man lang umabot sa isang hakbang. Ngunit nang makahakbang ang kanang paa ni May ng ilang sentimetro, nagpalakpakan ang lahat sa physical therapy room. Ang galing mo talaga, May. Maging ang ibang pasyente ay nagbigay ng inspirasyon. Ang larawan na iyon ay nagpadama sa akin ng pagluha. Ang init ng mga tao dito ay napakalaking pasasalamat talaga. Sa 14 na linggo, mayroong mas nakakabilib na pag-unlad. Kaya na ni May na maglakad ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 hakbang gamit ang walker. Kahit na ang karamihan sa timbang ay nasa walker at mga assistant, ang mga kalamnan sa binti ay talagang nakikilahok sa paggalaw. Gusto kong i-record ang sandaling iyon sa video, kaya hiniling ko kay Miss Grace na tulungan akong kunan ito. Kung gagaling na po si May, gusto ko pong ipanood ito sa kanya. Masaya namang tinulungan si Miss Grace. Sa araw ng 3 buwan, isang sandali ng himala ang nangyari. Kaya na ni May na panatilihin ang kanyang balanse nang ganap ng walang tulong. Sa physical therapy room ng ospital, kaya na niyang umupo sa wheelchair nang hindi nakasandal nang higit sa 1 minuto. Maaring ito ay maliit na paggalaw, ngunit para sa akin, napakalaki ng kahulugan nito. Ito ay patunay na ang core muscles ay gumagana ng tama. Ang medical team na nakakita sa larawan na iyon ay taimtim na nagpalakpakan at ako naman ay sumama sa pagluha sa tuwa kasama nila. Mama, makakalakad po ba talaga ako balang araw? Ang mga mata ni May ay ganap na naiba sa unang beses na dumating siya sa Pilipinas. Hindi ito kawalan ng pag-asa at pagtalima, kundi puno ng pag-asa at inaasahan. Tumango ako ng marahan at sumagot, oo naman, anak, dahil dito tayo nagsimulang muli. Ang 3 buwan na pamumuhay sa Pilipinas ay hindi lamang panahon ng paggaling, kundi isang proseso kung saan namin mag-ina na ibalik ang nawalang pagkatao. Ang saloobin ng mga tao dito ay napaka-espesyal talaga. Hindi nila tinitingnan ang isa't isa bilang kalaban o pasanin, kundi bilang mga kapwa-tao na tunay na nagsasama-sama sa buhay. Mula sa mga tumulong sa amin sa tren hanggang sa medical team ng ospital, mga tita ng mga tindahan sa malapit, at mga taong nakasalubong sa mga kalsada, lahat ay tinanggap si May bilang isang ordinaryong bata na nangangailangan ng tulong ng natural. Hindi sila nagpakita ng awa o espesyal na pag-iwas, kundi tinrato siya na parang ordinaryong bata. Iyon ang nagbigay ng lakas sa akin at kay May higit pa sa anumang paggaling. Malapit nang matapos ang paggaling, huli kong kinausap si Dr. Carlos. Ang bilis ng paggaling ni May ay nakakabilib. Sa medikal na pananaw, ito ay itinuturing na napakabihirang kaso, ngunit ang pinakamahalaga ay ang determinasyon ng batang ito. Ang hindi sumusukong diwa ang pinakamagandang gamot. Lubos akong sumang-ayon sa mga salita ng doktor. Ang paggaling ni May sa ganitong antas ay hindi lamang dahil sa teknolohiya ng medisina ng Pilipinas, kundi dahil sa mainit na pagmamahal
at pagmamalasakit na natanggap niya dito at ang diwa ng lahat na hindi sumuko at patuloy na nagbigay inspirasyon ay nagbalik ng pag-asa sa aking anak. Nang papalapit ang araw ng pag-alis sa ospital, labis akong nalungkot. Sinabi rin ni May, "Mama, ayaw ko pong umalis dito. Na-attach na siya sa lugar na ito." Nangako si Miss Grace, "May, pagbalik mo sa England, kailangan mong ipagpatuloy ang physical therapy at isang araw, magkikita ulit tayo." Sa araw ng pag-alis sa ospital, ang direktor ng ospital ay bumaba upang ihatid kami. Napakalaking pasasalamat. Isang araw, kung makakalakad na ulit si May, huwag ninyong kalimutan na bumisita ulit sa Pilipinas. Lahat kami ay susuporta sa inyo. Ang mainit na salita ng direktor ay nagpadama sa akin ng pagluha muli. Habang papunta sa airport mula sa ospital, ang tanawin ng Maynila na nakikita mula sa labas ng bintana ay hindi nakakaiba ngayon. Ito ay isang lungsod na nabuo mula sa mainit na hawak ng mga taong tumulong sa amin sa tren, isang kalsada na mayroon pa ring mga ngiti na iyon. Si May naman ay tumingin sa labas ng bintana at sinabing, "Mama, gusto ko pong tandaan ang lahat ng larawan na ito." Habang inaayos ang aming pag-alis sa bansa sa airport, nakaramdam pa rin ako ng panghihinayang. Hindi ko inakala na ang 3 buwan ay lilipas ng ganoon kabilis. Nakaupo pa rin si May sa wheelchair, ngunit ganap na naiiba sa unang beses na dumating siya sa Pilipinas. Ang kanyang mukha ay mas masigla at ang kanyang kilos ay tila mas kumpiyansa. Habang sumasakay sa eroplano, naging kumpiyansa ako na isang araw, babalik kami dito at sa panahong iyon, kaya na ni May na maglakad gamit ang sarili niyang mga binti. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar ng paglalakbay o isang lugar kung saan kami nagpapagamot, kundi isang lugar kung saan ang pag-asa ay tunay na nabuo muli. Sa eroplano, habang tinitingnan si May na natutulog, binalikan ko ang aming paglalakbay sa loob ng 3 buwan. Sa simula, ito ay isang paglalakbay lamang na gusto kong ibalik ang mga sandali ng tawa sa aking anak, ngunit sa huli, nakakuha kami ng mas malaking bagay kaysa doon. Tiningnan ng flight attendant si May at sinabing, "Mas masigla po kayo kaysa sa unang beses na dumating kayo sa Pilipinas." Ang bata ay naging ibang tao na ngayon, kaya na ni May na makipagtinginan sa mga tao ng may kumpiyansa at kaya na rin niyang bumati ng "Magandang araw po" sa Filipino. Sa panahon ng paglalakbay, sinabi sa akin ni May, "Mama, mula ngayon, hindi na po ako matatakot dahil sa Pilipinas. Maraming po akong tumulong. Sa tingin ko po, mas maraming mababait na tao sa mundo kaysa sa masama." Nagulat ako sa mga salita ng aking anak. Si May, na dating may negatibong pananaw sa mundo pagkatapos ng aksidente, ay may positibong pananaw na ngayon. Nang dumating kami sa Heathrow Airport sa London, nakaramdam ako ng halo-halong damdamin, parehong ginhawa na nakauwi na kami at panghihinayang na umalis sa Pilipinas. Nagtanong din si May bago pa man kami makarating sa bahay, "Mama, kailan po tayo pupunta ulit sa Pilipinas?" Nang makarating sa bahay, ang unang ginawa ko ay ang ayusin ang mga larawan at video na kinuha mula sa Pilipinas. Ang sandaling unang gumalaw ang mga daliri sa paa ni May. Ang unang beses na siya ay nakatayo sa parallel bars. At ang eksena ng kanyang unang hakbang bawat sandali ay isang himala. Nang ipakita ko ang medical records mula sa Pilipinas sa doktor na responsable, labis siyang nagulat. Napakabihira talaga ng ganitong pag-unlad. Pinuri niya at iminungkahi din na gamitin ang mga paraan ng paggamot ng Pilipinas dito. Ngayon, si May ay nagsasabi tuwing umaga pagkatapos gumising, "Ngayong araw, gagawin ko ang physical therapy ng lubos." Patuloy pa rin niyang minamasahe ang kanyang mga binti ayon sa kanyang natutunan mula sa Pilipinas at mahigpit na ginagawa ang mga ehersisyo na itinuro ni Miss Grace. Sa paaralan, ang lahat ng guro ay nagulat sa pagbabago ni May. Ang larawan ng pagiging tahimik at malungkot ay tuluyang nawala at naging isang masigla at aktibong bata sa klase. Nagulat din ang kanyang mga kaibigan na napakaraming nagbago kay May. Ngayon, si May ay naging inspirasyon din sa ibang mga batang may kapansanan. Ikinukuwento niya ang kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi na gusto ko ring magpagamot sa Pilipinas at nagbibigay inspirasyon na huwag kang sumuko. Gusto ko rin suklian ang tulong na natanggap ko mula sa Pilipinas, kaya nagsimula akong gumawa ng volunteer activities na may kinalaman sa Pilipinas. Sumali ako sa isang counseling program para sa mga pamilya ng mga batang may kapansanan sa Filipino Cultural Center sa London. Sa tingin ko, ang aking karanasan ay magiging kapakipakinabang sa ibang pamilya. 6 na buwan pagkaraan,
Kaya na ni May na maglakad sa maikling distansya nang hindi gumagamit ng walker. Kahit na hindi ito ganap na paggaling, umabot na ito sa antas na hindi na kailangang umasa sa wheelchair sa pang-araw-araw na buhay. Ang himala na nagsimula sa Pilipinas ay nagpapatuloy sa England. 1 taon pagkaraan, bumalik kami sa Pilipinas. Sa araw na lumakad si May patungo kay Dr. Carlos at Miss Grace gamit ang kanyang sariling mga binti. Ang lahat ng medical team ay umiyak at nagpasalamat din si May sa Filipino. Kahit na nakabalik na kami sa England, ang rehabilitasyon ni May ay magpapatuloy pa rin at mahaba pa ang daan patungo sa ganap na paggaling. Ngunit ngayon ay mayroon na kaming tiyak na pag-asa at higit sa lahat, na ibalik ni May ang kanyang mga pangarap. Iyon ang pinakamalaking regalo. Ang mainit na puso ng lahat ng nakilala namin sa Pilipinas ay ganap na nagbago ng buhay naming mag-ina. Magpapatuloy kami sa isang bagong simula na may pagmamahal at pag-asa sa aming puso hanggang sa araw na ganap na gumaling si May at makabalik sa Pilipinas. Hindi namin malilimutan ang lahat ng pagmamahal na natanggap namin dito. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang ordinaryong bansa para sa amin, kundi pangalawang tahanan na nagbigay sa amin ng tunay na pag-asa.